Talaga nga namang kinakareer na ng momshi ang pagpapapawi sa umaga. So eto nga kaming tatlo, si Koa, si Papa at ako papunta sa may center. Makikizumba ako doon. Si Papa naman laging may ganap sa center dahil either nagpapalista o kaya naman magpapabunot ng ngipin o kaya naman magpapacheck up. Sinusulit niya ang serbisyo dito sa San Pedro, Laguna. Pagka uwi ko naman ng bahay, eto si Pinggoy, busy na sa kusina at siya nga ay magsasaing na for our lunch. So eto nga pala yung itsura na sa kwarto namin. Alam mo, sobrang babaw pero ang happy ko talaga. Nakasya na nga sila finally. At least, mas maluwag na yung matutulugan naming apat dito sa kwarto. Hindi na kailangan matulog ni Pinggoy sa sala dahil nasisikipan siya o naguguluhan siya sa mga bata. So, kita mo, feel na feel talaga ng dalawang anak ko na yun na nga daw yung bed nila. Alam mo, napansin ko dito sa bunso ko, may pagkamahiyain siya, especially kapag hindi niya kilala, hindi niya ka-close. Kaya kapag nasa zumbahan ako, bihirang-bihira yung makisaya. Well, anyway, eto na po ang update sa aming labahin. Ito nga pala si Papa at meron siyang pinick up na mountain bike dahil finally meron na siyang magagamit na mountain bike na pang exercise. Excited ka na talaga mag-bike? Kaya, so kaya. Anong kailangan palitan dyan? Mamaya na. At kadena siguro palitin na to. Kadena yan, papalitan na. Tsaka sprocket. Magkano ba yung kadena? Eh hindi, bago yan magkakampasin ko muna yan kung ilang tindahan yung nandyan. Upuan, no? Ito nga pala yung bike na hiniram namin kay Kuya Harry. Siya yung eldest na brother ni Pinggoy. Siya yung nagbigay sa amin ng sofa na ginagamit namin sa sala. Mga 2 days na kasi kami ni Papa naghahanap ng second hand na mountain bike na pwede niya magamit pang exercise. Tapos naalala ko tong bike na to. Nagpaalam ako kay Kuya Harry kung pwede itong hiramin. Kasi alam niyo ba, nakatambak lang to doon sa kabilang bahay. Eh, naluluma na siya, hindi nagagamit. Sayang naman. So, nag-message ako kay Kuya Harry. Kuya Harry, pwede bang yung bike na nasa kabila, hiramin or gamitin muna namin? Nag-okay naman siya. Well, actually, nagbakasakali lang naman talaga ako. Kasi kung hindi papayag si Kuya Har, talagang bibili kami ni Papa ng second hand na bike, yung mumurahin lang talaga. Something na magagamit niya lang pang exercise para at least meron din akong kasabay mag-bike. Kasi yun sa likod ko, meron namang angkasa ng bata. So at least kung meron si Papa, pwede kami makapag-bike ng medyo malayo dito para more, papawis talaga every morning. Anyway, nagpalit lang din pala ako ng bedsheet dito. Mabilisang linas lang talaga yung ginawa ko dito sa kwarto. Kailangan ko magpalit ng cover ng mga kutsyon namin. At etong ginamit ko, eto yung latest bedsheet ko from Holler Mold. Grabe, sobrang ganda niya. Bale, 2 punda at saka isang bedsheet nga pala yan na fully garterized. And sakto may mga plain pink naman akong punda. Ginamit ko na rin para sa mga extra una namin. And gustong-gusto ko talaga yung kinalabasan niya. O, diba? Sobrang cozy talaga sa kwarto namin. At syempre, dahil medyo makapal-kapal na nga rin ang alikabok dito sa electric fan na ginagamit namin sa kwarto, nilinisan ko na rin siya. And itong ginagamit ko nga pala, sobrang lambot ng bristles niya. Perfect talaga yung pang electric fan. Hindi mo na kailangan pang magbasa-basa ng electric fan. Kasi ganun ang ginagawa ko dati pag naglilinis ako ng electric fan. Babaklasin ko siya, wawash ko talaga siya na may sabon, tapos tsaka ko ibabalik kapag tuyo na. Pero ito, mas pinadali niya talaga yung paglilinis ng electric fan. At dahil sobrang bilis nga lang, naisipan ko pati na rin yung itim namin electric fan sa sala, linisan na rin. So sobrang busy nga ni Pinggoy sa trabaho. Ito talaga yung mga task niya talaga na ako na, sige, kaya ko naman. Alam mo, sobrang busy talaga namin lahat dito sa bahay. Kaya naman, umorder na lang ako ng lunch namin. Meron kami ditong nilagang baka at saka kare-kare. 2 order yung kare-kare kasi gustong-gusto namin to. Alam mo, before, ayoko talaga ng kare-kare. Pero simula nung tumira ako kala Pinggoy, kasi sila ate kinagluluto niyan, gustong-gusto yan. Lagi nila akong pinapatry na, try mo ice, ganyan-ganyan, hanggang sa nagustuhan ko na siya. Tapos, gusto ko dito yung maraming petchay. Alam mo, dati hindi ako makain ng gulay. Talagang, na-influensyahan talaga ako nung tumira ako kala Pinggoy na kasi lagi nagluluto ng gulay, ganyan-ganyan, hanggang sa na-appreciate ko na siya. Finally, eto na po, maglalaban na ulit ako. Medyo natambakan ako ng husto dito. And kaya rin pala mukhang marami yung mga naan dito. Kasi, di ba nagpalit ako ng bedsheet. Napakadami namin bedsheet, mga kumot na kailangan ko labhan. Plus, yung mga labahin ni Papa, nandito na rin para uubusin ko na lang talaga yan. Kasi gusto ko kapag naglalaba ako, isahan, one time, big time na lang. Alam mo, marami rin naman nagsasuggest talaga, like sa comment section, talagang concerned sila na, ganito gawin mo, dapat every other day, ganyan-ganyan, sa paglalaba. Pero, alam mo,
iba-iba talaga yung tao kasi sa iba talagang nag-work yun. Pero sa akin, hindi ko talaga mapanindigan yung maya-maya or every now and then maglalaba. Parang mas nag-work sa akin yung one time, big time. Bakit ganun? Tapos meron din nakapansin one time, sabi sa comment. Parang ngayon ko lang nakita si Pinggoy na nakasalamin, naninibago daw sila. Yes, meron po siyang salamin kasi malabo po yung mata niya and may mga times kasi na nai-irritate yung mata niya, kaka-contact lens. Kaya, ayan, for the salamin siya. Ang kapal kaya nung salamin yan. Lumang style kasi yan ng salamin. Naalala ko, nirigalo ko sa kanya yan dati. Alam mo, ito si Pinggoy dati. Kapag medyo masikat na yung araw sa labas, pumapasok na sa sala para dito na mag-continue ng trabaho. Ngayon, hindi niya na ginagawa kasi nadi-distract daw siya sa mga bata. Hindi siya makafocus sa trabaho. Well, anyway, naisip ko nga pala. Dito ko lang isasabit itong wall frame. Paano ba naman? Meron kasi akong DIY na floating shelf dito, dalawa. Yung nasa ilalim, medyo bumigay na siya kasi hindi naman kahoy yung pinag-iskruhan ko noon. So, naisip ko, para matakpan yung dalawang butas nga sa pader, ito na lang ang ididikit. So, kagabi pa lang, nagdikit na ako ng hooks, yung may adhesive na hook. And then, sabi ko, ay since more than 12 hours naman na, I think pwede ko na isabit tong wall decor. Bakit? Akala ko talaga mag-work na yung adhesive hook kasi hindi naman mabigat tong wall decor. Wala namang salamin yan. Sobrang gaan lang talaga niyan. Magagawan ko na lang siguro ng ibang paraan yan para makapag-display pa rin ako ng mga picture dyan sa area na yan. Eto nga pala si Papa. Simula na na-pick up niya yung bike kaninang umaga sa kabila. Hindi na talaga siya nagpahinga kung saan-saan na siya nagpupuntang mga bike shop. Nagka-canvas siya kasi kung alin yung mura, kung ano yung mga parts na kailangan palitan. Kasi eto si Papa, hindi siya talaga mabubudol na, ay ito sir, kailangan palitan. Alam niya yung mga ganyang bagay dahil syempre driver siya for a long time, may motor pa siya. So marami siyang alam din when it comes sa mga parte ng mga kung anik-anik. So tinitingnan niya talaga kung alin yung mga parte doon sa bike na pwede pa namang magamit, kung alin yung kailangan talaga na mapalitan. Nagka-canvas siya sa iba't ibang bike shop kung saan mas mura, parts, labor, ganon. Kung ako lang yan, kung ano yung sinabi sa akin, sige po, okay po, sige po, ganon. Kaya mas okay din talaga na may alam ka sa mga ganyang bagay para hindi ka nabubudol agad. Alam mo, di ba mga 2 days na nga kami naghahanap talaga sa marketplace. Meron na talaga sana kaming mabibiling isa. Nagkataon lang na yung seller, may pasok daw sa trabaho, hindi niya madadala, hindi namin ma-check yung bike, ganun. So sabi ko, siguro may dahilan talaga kaya hindi namin nabilin. At saka, yung bike naman na hinaram namin kay Kuya Hari, anytime na sabihin nila na ay kailangan namin yan, isusoli namin yung wala sabi-sabi, agad-agad susoli namin. At saka magagamit din talaga ni Pinggoy yun kung trip niyang magbike din. Samahan ako, ay not naman. At saka maalaga si Papa sa mga ganyan. Yung motor nga niya, 'di ba, mukhang bago pa. 11 years na sa kanya yun, alagang-alaga niya yung motor. So anyway, eto, busy pa rin ako sa paglalaba. As much as possible, gusto kong maraming maisa lang today dahil meron pala akong bisitang pupunta. So si Papa, hindi na nga talaga mapakali kung saan-saan na siya nagpupunta at ina-update niya na lang ako kung ano yung mga parts na kailangan, kung magkano. Grabe, bigla ko lang naisip, parang dati lang ako yung nagre-request kay Papa na gusto ko kasi ng cellphone Tapos gagawa ni Papa ng paraan yan. Kahit na hirap siya dahil siya na nga lang yung bumubuhay sa amin ng kuya ko. Tapos college pa kami pareho. Gagawa niya talaga ng paraan para magkaroon kami ng cellphone. Lalo na ako, nakailang cellphone din kaya ako. Kahit mga second hand yun. As in, talagang kung ano yung nire-request ko kay Papa na cellphone noon, nagagawa niya ng paraan. Nakakabili kami kahit mga second hand. Kaya sa totoo lang, palangga ko talaga yan si Papa. At saka aminado rin talaga yung Papa ko. Even noon, kuya ko, alam na alam talaga ang paborito ng tatay ko, ako po. Welcome to Pasita, JB! And ang pambansang Pabebegar! So, eto po ang aking pinsan, si Ate Pato, kasama ang kanyang bunso. Yes, bunso niya na yan. Meron siyang 4 na boys na anak, o diba? At ganyan nakalaki yung bunso niya. Siya talaga yung pinsan na kasama kong lumaki. Nung nakikita na kami sa bahay ng kamag-anak, kaya sobrang close kami niyan. Boss! May bike Wow! Sa kuya ni Pinggoy yan Nagtuloy dahil yung kadena nito, kahit anong putol nila, kahit anong adjust, hindi na ibalik yung dati kay Ayun, laylay Yung may parang maliit na parang gear. Wala silang stock doon. Dapat yan, ano? Uy, mag-hi ka na muna kayong boss, madam. Hi! Pang 2,000. Tok, hindi na makukuha yung sinasabi ng presyo ni
Dahil Tagal mo eh. void na, no? Ano ka na? Si Patok naman daw, si Patok magbabay. At saka pwede rin palagyan siya ng ano pa tawag doon, yung gear. Ano tawag doon sa gear? Demon. Uy, hindi nagbe-bless to. Halika rito. Anong gear tawag doon? Laylay yung kadena. Kaya Talk picture. 1, 2, 3, smile. Even though... Asa na pala yung dating ganyan yan? Wala. Ewan ko, wala. Bak. hindi ko alam yung vlog. Pira ka. Upakan kita eh. Alam mo, sobrang na-miss ko rin talaga si Pato. Kasi kami nila papa ng kuya ko, para lang talaga kaming magbabarkada. At for dinner nga pala, dahil sobrang busy nga talaga namin. Ako sa paglalaba, si Papa sa pag-aasikaso ng motor. Dito na lang kami kakain. Kasi naalala ko, merong bagong renovated mang inasal sa may Pasita. So, nung tinanong ko sila kung saan nila gusto kumain, sinuggest ko to, oo agad. Kasi ang lalakas po talaga namin sa kanin. Promise. Take out din ako ng para kay Pinggoy. Eto, dumaan kami ng grocery dahil iinom daw si Papa at si Patok. Nasa hutong gulang naman na sila. At saka, na-curious ako sa lasa nito. Kaya sabi ko, tatry ko din. Kapagkat ngayong gabi, ako ang reyna ng Pasita. Sana yung... Asa na? Bilukso mo na? Nagsashot din ako eh. Na-curious ako sa Kumawa na nakatayo. Ang background. Sapagkat Tok, di ba dapat nila lighteran yan? Mamaya pa. Mamaya pa? Ako. No, it's beer. Kala niya juice eh. No, this is not juice. Don't open the door to Grandma, huh? Okay. Ito. I know. Yes! Kiss mo na. Ito yellow to. Sarap ba yan? Alam mo, wala akong maalalang moment na sinubukan kong uminom ng drinks na gin or anything. So, naku-curious talaga ako. At saka, feeling ko kasi, yung mga kasama ko ngayon, gusto ko sila makakwentuhan ng matagal-tagal. Na-curious din ako sa lasa nito. Kaya sabi ko, ay sige, for the go ako dito. And hindi ito pwede sa mga bata, okay, paalala lang. So, ayun lang muna for today. May lakad pa kami bukas.